kabayan, Luzon at Visayas at Mindanao, at pakinggan po natin itong sinasabi ng magkapatid mga kababayan. Ito yung sa Club Pilipino doon sa San Juan, ang sinasabi ni Baste mga kababayan. So pakinggan natin ito. Ulo ni Bongbong Marcos! Yan, May kinausap na ako na tao. ito rin sinasabi ng Sabi kanyang ko sa kanya, kapatid. kapag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Lisa Araneta, at si Martin Romales. No joke. Yan, No joke. Nagbilin na ako, ma'am. Pag namatay ako, sabi ko, huwag ka tumigil na. Hanggang hindi mo mapatay sila. Pakinggan natin ulit Isang mga ulo lang kababayan. naman ang kailangan namin. Ang ulo ni Bongbong Marcos! Tuwa naman itong mga tao dito sa loob ng Club Pilipino sa San Juan. Isang ulo lang naman ang kailangan namin. Ang ulo ni Bongbong Marcos! So narinig yung mga kababayan, ang kailangan lang nila ang ulo ng ating mahal na Pangulo. So ibig sabihin ay ang gusto nilang patayin itong ating mahal na Pangulo, mga kababayan. So ang bagal naman na kasi ng ating justice system. Ano ba ang nangyayari dyan sa inyo? Natutulog na kayo, 2 araw na itong ganyang sinasabi ni Baste, NBI. Bakit ang bagal nyo? DILG, ang bagal nyo. Mag-serve na kayo ng warrant of arrest, DOJ, Department of Justice. Ano ba ang pinanggagawa nyo? Bakit ang bagal nyo kumilos? Bakit nung araw yung panahon ni Duterte, isang teacher na nagbabanta sa buhay niya, pinakot at pinulong? Ngayon yan ang sinasabi niya ni Baste ay isang ano yan, threaten sa ating mahal na Pangulo, na ang ulo ng ating mahal na Pangulo ay gusto nila. Hindi ito politika na ang kanilang ginagawa ay mga kababayan eh. Hindi na itong sinasabi ano, kundi ito ay isang paghihiganti o isang galit sa at puot sa puso dahil nakulong ang kanilang ama. Kasalanan din naman nila na nakulong ang kanilang ama dahil gumagawa na hindi tama sa bayan natin. Ngayon sila ay gusto nilang patayin ng ating mahal na Pangulo. NBI, kumilos na po kayo. DILG, kumilos na po kayo. Department of Justice, kumilos na po kayo. Hindi na sinasabing titingnan nyo pa to, itong klaseng video na to na kanilang sinasabi. Eh, siya na mismo nagsasabi yun sa Club Pilipino. Ang layo pa na 2028. Nagsisimula na sila ng campaign period. Nagsisimula na sila kung ano-ano ang kanilang ginagawa. Kasi sa totoo lang ang bagal ng implementasyon ng ating justice system. Ang bagal talaga, sobrang bagal. Huwag nyo nang hantayin kung ano ang mangyari sa ating mahal na Pangulo. Dapat sa mga ganong sitwasyon, sa ganong mga paraan, sa ganong pangyayari, dapat may gawa na kayong action agad. With 24 hours lang may action na kayo agad. Mingi na kayo ng kaya hinamimihasa itong mga ganitong klaseng tao dahil para sila na ang batas, sila na ang kinakatakutan ng tao. Wala na silang takot sa batas. Ano ba, wala na bang pangil ang batas natin sa mga Duterte? Wala na pa talagang pangil. Bakit parang takot na takot kayo na mag-issue ng warrant of arrest, mag-issue kayo ng kung anong klaseng kaso, libel o anuman sa mga Duterte? Ang bagal eh. Sa totoo lang, parang nakakapikon at nakakainis na kasi ang bagal ng proseso. Ang kanyang binapatikos, hindi napatikos yun eh. Ang kanyang pinapatamaan, ang kanyang tinitreten ay ating mahal na Pangulo ng bansa, Pangulo ng Pilipinas. Hindi dapat masigasig kayo, mabilis kayo pinilaw sa ganyang klaseng pananalita na hindi maganda, hindi ka nais-nais, nakakagalit. Pinapakita lang nila na para sila lang ang batas, sila ang dapat sundin. Dapat kayo yumukod sa kanila kasi sila ang batas, sila ang matatalino, sila ang matapang.
Ang batas natin para sa lahat yan Sayang nga wala na si General Torres sa PNP. Na politika ata siya dyan, kaya ganun nangyari. Mr. John Dick Rebolya, DILG Secretary, ano na, kumilos ka na, please, kumilos ka na. John Dick Rebolya, DILG, please, kumilos ka na. NBI, Mr. Matibag, Atty. Matibag, alam ko matapang pa rin. Sana kumilos na po kayo. Department of Justice, sumilos na rin po kayo. Ano ba ang ginagawa nyo? Bakit gano'n na lang? Mananahimik kayo. Wala kayong ginagawa ng aksyon sa mga ganong mga pananalita. Mga ganong mga klaseng pagbabanta sa buhay ng ating mahal na Pangulo. Ano ba? Sila lang talaga ang batas? Sila lang ba ang dapat masunod? Nakakainis at nakakapikon na Yung maririnig mo sa kanila, ganun na lang lagi ang kanilang sinasabi. So nasaan na ang batas para sa kanila? Wala bang pangil ang batas ng Pilipinas para sa kanila? Natatakot ba ang ating justice system sa kanila? Kaya please, kumilos na po kayo, DILG, NBI, Department of Justice, o sa anumang mga ahensya ng gobyerno pwede magsampa ng kaso sa kanila. Lalo na to kay Bastier na sobrang yabang, sobrang akala mo siya na ang matalino, siya na ang matapang, siya na pa kung ano pa ang kanyang mga pinagsasabi. Diba mga kababayan? Kung siya sige, dito na lang tayo. Maraming salamat po muli sa inyong panonood. Bless us all. Ingat po kayo sa inyong mga trabaho niyan, lalo na po sa ating mga kababayan sa ibang bansa. Ingat po kayo. Please like and share and comment down below mga kababayan sa ating maliit na vlog. Maraming salamat po. Bye bye.